The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyets ay kung paano natin i-pinpoint na wala tayong dalang gamitan o kahit kompas man lamang ang mga nakabaon na item sa kabundukan. Paano nga ba natin to malaman na merong nakabaon ang ating pinuntahan na lugar? Bago natin yan tatalakayin, shoutout muna tayo. Alright, shoutout tayo kina Freddy Soriano, Rico Mausisa, Nicanor Angel. Shoutout din kay Jujima Irinyo, kay Intensity, kay Uncle Makasi Vlog, Danny Flores, Ronnie Lucas, Juntox. Shoutout din kay Joselito Kahadi, kay user Inway9, kay user DN3. Shoutout kay Taring Naliman Salay, kay Plantabs, Tito Asas, Robert Cabonilas, Hyacinto Pimia, and lastly, shout out tayo kina Ben Siliote, Rubilin Lopez, Albert Digal, Glenn Mario, Cirilo Jaom, Juno Me. Shout out din kay Dennis Mortino at kay Brenda Giango at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiats, bakit nga ba talagang napakaraming treasure na ibinaon sa mga creek, sa dive, mga patay na creek, at bihira lang at kukunti sa mga malalaking river. Meron din sa mga babagsakan ng tubig na mga waterfalls, maliit man at malaki, at bihira lang sa malalaking river na malapad na kagaya nito. Ang kasagutan niyan ay dahil sa malaking river ay napakalakas ng ragasa ng tubig at pwedeng matanggal or gugulong yung kanilang marker na nilalagay ng mga bato. Kaya dito ipasyal ko muna kayo kung gaano katalas ang inyong mga mata at sabihin nyo na stop kapag meron kayong nakitang treasure marker dito sa creek na ito. So sabihin nyo lang mga katiats na tigil na. Oops, dito. Parang ito, di ba? Okay, so tama kayo mga katiyats. Para sa akin, dito tayo titigil. Meron tayong nakitang magandang marker dito. Ito'y triangular shape rock na malaki at pwedeng may laman yan. Kaya, bravo, congratulations. At pareho ang talas ng ating mga mata. Kaya patuloy pa tayo doon sa unahan mga katiyats. At meron akong ginawang drawing o dibuho ng mga senaryo sa creek na klaseng topography or itong hugis ng creek na dumadaan sa mga malalaking bato. Sandali lang. Okay mga katiyads, gagawa muna ako, magdibuho muna ako dito ng isang senaryo ng mga lugar na ating napuntahan na may mga ganitong mga landmarks or itong senaryo na makikita nyo. Okay, so ito'y mabilis lang at napansin nyo ba mga katiyets na medyo merong pagkapareho ito sa mga napuntahan nyo ng mga lugar. O ayan. Ito yung mga very common na itong postura or formation ng landscape na merong mga treasures. Okay, kaya atin muna tapusin itong dito, ito yung source lahat ng tubig. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa bakit nga ba mahilig or sa creek nilalagay ng mga Hapon ang mga item. Ano nga ba ang rason niyan mga katiyats? Nabanggit ko na kanina sa yung unang parte ng video na ang creek ang mas madaling ma-retrieve or ma-recover nila pabalik pag sila ibabalik ang mga item kapag nasa creek lamang ibinaon. At kapag ibinaon nila yan sa river, malaki kasi malapad ang river, at ang rason dyan, ang river ay pagdating ng bagyo ay malakas ang ragasa ng tubig. Kaya sa river may chance na yung kanilang ibinaon
ay matatangay yun ng malakas na agos. At hindi lang yan, ang river ay nagbabago siya ng size. Diba? Yung kurbada ng river minsan nalipat. Nawala yung curve ng river, nagiging straight. Dahil yun sa lakas ng rumaragasang tubig sa river. Hindi katulad ng creek, na mayroong mga creek na dead creek na. At ano na lang ang tubig niya, kukunti na lang. So ito, tapos na akong mangkatiat sa senaryo na ng lugar na mayroong mga treasures. Okay, so unahin muna natin dito sa itong parang chocolate hills na ito'y artificial hill ito. Paano nyo ba makilala na artificial ang bundok? Yung ginawa lang. Okay, kasi ang hugis niya ay hindi gaanong itong irregular. Siya ay mound lang, nakaganyan lang ang hugis. Or minsan medyo matulis, pero karamihan sa artificial hill ay paganyan lang talaga, parang hamburger lang ang hugis niya. At hindi siya malaki, kaya tinatawag na hill. Okay, maliit lang siya. So, yung artificial hill na yan ay produkto yan ng hukay nila na malalim. Halimbawa, naghukay sila dito at naiahon nila yung lupa, nilagay nila yung lupa dito na banda, yung hinukay nila, at gumawa sila ng napakalalim na tunnel sa lugar na ito. Kaya yung lupa ay nagiging ganito, nagiging mound. Okay, kaya ang ginawa nila, ang artificial hill ay nilagyan din nila yan ng medium deposit dito sa tuktok mismo dyan. At tinaniman nila ito, kung hindi man bamboo, hindi man Japanese bamboo, ay tinaniman nila yan ng kahoy na itong matagal mamatay na klase na kahoy. Kaya sa artificial hill, dyan ay makatsamba din tayo dito. Itong pinakatuktok ng artificial hill, ang mga lalim dyan ay nasa 7 meters hanggang 10 meters. Medyo malalim kasi medium deposit yan. At huwag kalimutan, ang palatandaan ay pwedeng merong bamboo dito or centennial old tree. Pero nag-iisa lang siya. Kasi sinigurado ng Hapon na itong wala nang iba pang mga centennial tree na tutubo dyan. Kaya malinis yan nang matapos sila maghukay, ay malinis na malinis yan. At isang kahoy lang ay binaon dyan. Pero karamihan ay yung Japanese bamboo talaga ang ibinaon nila, ang itinanim, yung kulay dilaw o hindi man yung maliliit na Chinese bamboo. At yun ang dadami dito, dadami ng dadami yun. Kaya magtaka tayo, bakit merong Chinese bamboo sa tuktok ng bundok? Kasi yun ay talagang itinanim ng pasadya. So Chinese, Japanese bamboo, magkapareho lang yan kasi doon yang kinuha sa China noon ng mga Hapon, dinala sa Japan yung mga tinatawag na Japanese bamboo. Kaya ito, meron na tayong spot number 1. Ito ang pag-pinpoint ng mga treasure without using compass sa kabundukan, mga ka-TH, dahil lamang sa marker. Kaya dito natagpuan natin ang treasure sa portion ng tuktok ng artificial hill. Dahil meron siyang tanim na kawayan or itong nag-iisang old tree. Ngayon, spot other treasure site, mga ka-TH. Saan nyo makikita? Okay, ito hindi ba yung naghinala dito? Ito'y open cave. Open tunnel, open cave yan. Kapag open, ibig sabihin welcome. Di ba? Kapag open ang cave, wala nang laman yan kasi open. Yan ang kanyang logic. Kaya yan ay decoy lamang ng mga Hapon, itong open cave dyan. Ang totoo niyan ay meron silang nilagay na mga marker dito sa gilid ng mga bato na malapit lang sa cave. Ngayon, saan ba sa banda ng cave ang pinaka the best spot na mayroong nakabaon na item?
Okay, yan ay 3 to 5 meters lang galing sa bukana ng cave. So wala yan sa tubig, dito yan sa gilid. Ang Hapon ay mahilig sa kaliwa. Kaya ang unang ano diyan, hanapin yung mga katiyets ay ang bato na may marka dito sa kaliwa. Halimbawa, yan ang bato. Sa bandang kaliwa niya, ito. Ito yan yung bato. Yan. At kahit anong marka na mayroon basta gawa ng tao, ibig sabihin dito ang item ay binaon. Sa bato na yan, yan ang marker, ang bato. Pwedeng treasure under the rock. At ang distansya niyan galing sa bukana or bibig ng kuweba ay 3 to 5 meters. So 3 to 5 meters. Minsan lang sila nagbaon dito sa kanan. Okay, kaya unang tingnan ay ang kaliwa talaga. Pangalawa na ang kanan, 3 to 5 din meters. So yan lang ang mga technique dyan, mga katiyets. At kapag close cave or close tunnel, kapag close ito, ang ibig sabihin ay nasa loob ang item. Kasi sinirado nila para hindi mapasok ng tao. Lalo na kapag malalaking boulders ang ginawang silyo or pangsara sa pintuan ng cave, nilalagyan ng malalaking boulders. So ibig sabihin nasa loob ng kuweba doon sa pinakadulo. Pinakadulo ng kuweba ang item. Kung mayroong mang corner ang kuweba, sa may corner ng kuweba ang item. At kapag wala, doon sa pinakadulo, sa dead end. Lalo na kapag parang mayroong mga altar, ganyan. Kasi ang Hapon, mahilig din yan magdasal sa kanilang mga Diyos. Meron din silang mga altar at gruto. Okay, so ito yung ating number 2 dito sa ating treasure site na imaginary. Pero ang mga ito ay talagang nandyan yan sa mga bundok na pinuntahan natin kapag tayo mag-treasure hunt. Ngayon, itong dito, itong sa kanan ko, ito ay Y-shape. Yan. Paano niyo malaman na ang Y-shape creek ay mayroong laman? Okay, pwede kayong maghinala na may laman ang Y-shape creek kapag mayroong kakaibang hugis na bato na nilagay nila dito sa parang sanga ng tirador. Yan, diyan. Kapag nilagyan yan, square man o bilog or triangle, yung tatlo na yan, ay pwedeng merong ibinaon dito mismo sa yan, sa creek na nag-Y, diyan, under the rock. Or kung malaking bato, pwedeng inside the rock. So yan ang ating pang tatlong third treasure in this environment, mga katiyats. Okay, so ito, kapag may bato diyan sa nagsanga, okay, yan ay treasure. So yan ay number 3 natin na treasure. Ngayon, puntahan natin tong dito. Ano ba ito? Itong maliit na ito. Yan ay Dead Creek. Kaya niliitan ko ang drawing kasi wala na siyang tubig. Ang Dead Creek ay nilalagyan din yan ng Hapon. Ngayon, makikita natin sa Dead Creek malalaking boulders. Paano natin matantya na merong treasure sa Dead Creek na maliit? Kapag meron tayong makitang triangulation of rock na ganyan, or kahit dalawang bato lang na magka-ganyan, ganyan. So kahit ganyan lang ay pwedeng meron treasure. So ito, twin tower rocks. Dito sa pagitan ng dalawang bato ang item. Dito naman sa triangulation, alam nyo na ito, nasa gitna. At ito naman, ang malaking bato ay pwedeng may laman.
kapag magkaharap sila nitong triangulation rock, kasi ito'y triangle, pwedeng ito ang tinuturo niya, ang malaking bato. Kapag walang laman dito sa kalagitnaan ng tatlong bato, pwedeng itong malaking bato ang may laman. Okay, dadako naman tayo dito. Dito naman tayo pupunta, mga ka-TS. Liko tayo dyan. Ngayon sa kurbada naman tayo. Kapag merong mga L na curve or kurbada na letter L, lalo na kapag may ganyan na mga bato na may mga hugis, pabilog at rectangular rock, at merong parang letter C na rock, tinatawag ng iba na new moon or half moon. Kung half moon ay ganyan yan. Kapag ganyan crescent yan or new moon. Okay, ang new moon na yan ay letter C yan, na kung saan nakaharap yan ay doon ang item. So katulad nito, nakaharap dyan, ay pwedeng dito ang item. Ngayon kung wala dyan, pwedeng may marka ang bato na yan na arrow na nagturo dito sa square. Kaya kung wala sa bilog, narito sa square ang item. Kasi ang dalawa, tinuturo din yan ng letter C. Kaya nasa square rock or dito sa parang pagong na bato ang item. Okay, panghuli mga ka-TS, punta tayo dito sa source ng tubig sa creek. Yan ang maliit na waterfalls. Galing yan sa tuktok ng bundok. Kaya mahalata nyo na merong treasure ang waterfalls kapag merong bato dito sa ibabaw, lalo na kapag dalawa yan na magkatabi na gaganyan at magkapareho ang laki nila. So pwedeng merong item sa isa sa mga bato dyan sa ibabaw. Ngayon, kung wala sa ibabaw, wala kayong makuha dyan, ay dito naman kayo titingin sa bandang kaliwa ng falls. Maghanap ng malaking bato sa bandang kaliwa, 3 to 5 meters distance, pero kung walang bato na makita, at kung ang gilid nitong waterfalls ay bato na ito na malapad, malaki, ay pwedeng nasa loob nito ang item. Bandang kaliwa pa rin mga ka-TS ang ito pa rin sa left side ng waterfalls at wala dito sa kanan. So yan, tapos na tayo mga ka-TS sa ating pag-decode, pag-analyze ng isang imaginary treasure site kung saan ito ay palaging nakikita natin sa kabundukan na mga senaryo. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli dito lamang sa The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ingat kayong lahat mga ka-TS. Hanggang sa muli, paalam!